Ihabol ho natin ito dahil malaking balita po itong lumabas po sa paninig po ng Kamara, yung Super Committee sa murang bilihin, si Ginoong Jason Kenglet, Executive Director ng SINAG. Sir Jason, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Sir Jason. Good morning po, Sir Orly, sa lahat po ng nanonood ng programa. Naimbitan po ba kayo sa Kamara sa paninig po kahapon kaugnay dito sa mga murang bilihin na ating inaasahan? Hindi po kami naimbita. Ang pagkakaalam natin ay kahapon ay puro mga government officials. Government po. official. Okay, kasi napag-usapan kasi doon na bawiin na yung EO number 62. Hindi naman hindi naman nagmura ang presyo ng bigas eh. Tapos yung aangkating isda na pinaplano ng Department of Agriculture, baka hindi tayo nakakasigurado. Ano ang reaksyon nyo rito, Sir Jason? Unang-una po yung sa bigas, palagay ko talagang hindi na kayang kumbaga ay i-deny o itago rin talaga yung sitwasyon dahil nung isang buwan may mga attempt pa sila na umikot sa palengke, nagpapakita ng 42, 45 pesos per kilo. Pero ngayon po, kahit ang mga kongresista kahapon, talagang sinabing walang binaba. Kung meron man, centavos na, ano? Kaya siguro po talagang nararapat, mismo na po nanggaling sa mga kongreso, hindi po nakinabang ang consumers sa EO62 and even yung DA, they were first to tell na ang importer ang nakinabang nitong mga nakarang 5 buwan po. Alright. Pati yung anong pagkakaalam po ninyo dito sa planong pag-angkat? 8,000 metric tons ito ng isda. Kasi may mga balita, baka mamaya isinasakay dito yung mga isda na hindi naman pangmasa at para sa mga fine dining restaurant, yung mga tipong halibut, yung mga salmon, mga anong monitoring nyo rito, Sir Jason? Yung talagang kailangan naman angkatin, wala tayong problema. Kaya lang yung sinasabi nilang dulunggong, kahit po yung mga mangingisda natin, nagtataka sila kasi may nahuhuli sila. Ang problema po, gaya na naman sa bigas, mababa masyado yung kuha sa kanila doon sa mga bulungan o doon sa mga pantalan. Naglalaro lang sa 150, 180 ang isang kilo. Pero pag binenta mo sa Manila, 320, 330. Kaya po, nandun na naman yung sinasabing mag-import kasi mas mura at kumbaga ay bababa ang presyo. Pero sabi nga na rin, nangyari sa bigas, nangyari sa baboy, nangyari sa manok. Hindi naman po bumababa ang presyo pag nag-import ka. Lalo lang mataas at nanilugi po yung ating mga local producers, lalo na po ang ating mga maliliit na mga magsasaka at mga mangingisda. Pangulitan na lang, Sir Jason, hindi rin naman kasi yata ginagawa ng Agriculture Department yung kanilang tungkuling bantayan at i-monitor itong mga presyo ang nangyayari sa mga palengke. Kaya wala. Kung ano ang makikita natin na presyo, yun na yun. Walang naramdamang pagbaba, Sir Jason. Talaga pong walang naramdaman. Unfortunately, talagang hirapan din. Dahil sabi nga natin, paglabas sa farm gate, hindi talaga kumbaga ay sakop ng DA. Kaya ang na lagi ang tingin, pag mahal ang presyo, mag-import. At para-baraw ang presyo kapag nag-import. Pero yun nga po, taliwas natin ito sa kung ano yung nangyayari sa atin sa loob ng 5 buwan po. Alright. Sir Jason, maraming salamat, sir. Sa ulitin po at magkakumustahan po ulit tayo. Thank you po sa inyo, Sir Jason. Maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga. Executive Director sa mga industriya ng agrikultura, si Jason Kenglet. Mga kapuso, inyo pong napakinggan. Eto na, susunod. Hilingan, walang